Mga kakwentay, mayroon tayong dadayuhin. Siya ang anak ng nagpasikat ng napakaraming kanta na ito, tulad nito. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. At saka to. Anak ka ng pu, anak ka ng pu. Eto pa. Di ba't ang sabi mo'y iyo lamang huhugasan, at pagkatapos mo sa akin ay patitik mo. Ibigay mo na. At yan pa. Ako ay tindero sa may Divisoria. Malaki ang itlog na aking paninda buhat sa Pampanga. Napakaraming pinasikat na kanta. May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. Nalaman natin na nakatira siya ngayon sa Malolos, Bulacan. Kaya pupuntahan natin mga kakwentay. Samahan niyo ako, alamin natin ang kwento ng buhay ng kanyang airpot. At siyempre, ang kwento rin ng buhay niya. Tara, samahan niyo ako. Gusto kong marinig ang kwento mo, kakwentay. Gusto kong marinig ang payo mo, kakwentay. Kaya mga kakwentay, nandito na nga tayo sa bahay ni Kuya Charlie. Ito yung bahay niya. Tao po! Kuya Charlie! Ayun! Ayun, kita. Kuya Charlie, oh. Hi KJ, how are you? Hello, tingin. Kamusta? Nahanap din kita. Oo nga, tuloy ka. Tuloy ka sa aking kaharian. Welcome. Kumusta Kuya Charlie? Okay naman, okay naman. Ang anak ng hari ng novelty song. Kamusta ang biyahe, pare? Ayos naman eh. Ayan, thank you. Pasok. Nag-champion ako sa ang bagong kampiyon 1984. Ako yung kauna-unang finalist ng 1984. Undefeated ako, walang tumalo sa akin hanggang nag-resign na ako. Pagka-resign ko, sumunod naman nag-champion si Regine. Niyaya ko yung aking anak sa binyag na si Chris Angelica. Kailangan pagpaiba kayo ng edad. Kailangan 10 years above Ang agwat nyo. agwat niya. Umabot sa point na pag nagpupunta ako sa mga mall, may mga tao na nagpapapicture, nakakilala sa akin, nare-recognize ako. Kasi nga, sa Showtime, yung ano yun, Stars on 45. Tsaka pinalabas din doon yung buhay ko, yung Charlie Fry story. Sa kanilang Holy Week special, ang gumanap na ako, si Billy Crawford. Walang korte makakapigil sa akin. Na-nominate sa Awit Awards noong araw, noong 1990s din yung kanta ko na parang ayaw ko na. Kaya't parang ayaw na, nahihirapan na sila. Hindi ko na papatagalin pa. Ipapakilala ko na sa inyo. Eto na, si Kuya Charlie. Thank you very much. KJ, how are you? Kamusta? Salamat sa pagdalaw dito sa akin sa Malolos, Bulacan. Kuya Charlie, ako excited ako na malaman ang kwento ng buhay mo. Actually, KJ, no? Technically, mapakatagal ko na kasi ang aga ko nagsimula, 6 years old. Nung panahon nung kasikatan ng grupo ng father ko, yung The Big Three Sullivans. Ang ama ko po kasi ay si Mr. Boy Sullivan, si Haring Solomon. Na member din ng PhilSCAP, ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. At sa kasamaang palad, nagpaalam na siya sa atin noong 2020. Kilala rin ni KJ personally. Sa edad na 82, yung panahon nila, nagpo-front ako sa kanila, sa mga shows nila. I was only 6 years old. Batang-bata pa. 6 na taon pa lang ako, batang maliit pa lang ako, Michael Jackson kinakanta ko. I was already a professional performer. Kasama ko yung Big Three Sullivans sa mga shows sa Ross Boulevard, sa mga bars, mga clubs, mga supper clubs, ganyan. Sa Eduardo's, sa Rino's, mga natatanda ko na araw, sa Bayside. So, batang maliit pa lang ako, nag-perform na ako, singer na ako talaga. I'm 61 now, so technically, 55 years na po ako nagpe-perform. Hindi naman ako tumigil talaga, as in, tuloy-tuloy lang siya hanggang nagbanda ako, o nag-solo muna ako, no? Tapos, nung nagbibinata na ako, bago na ang boses ko, kayo si Papa ng banda yun, The Sullivans Band. Doon din ako nagsimula. At the age of 17, nandun na ako sa banda niya. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tapos nagtayo ako ng sarili ko, yung Diana's Project.
Tapos sa Japan, nagtayo rin ako ng banda, yung Hot Wow. I was in Japan for 16 years. 16 na taon ako nanirahan sa Japan. Pero bago yan, Kuya Charlie, nabalitaan ko na naging kakumpetensya mo dati si Regine Velasquez. Oo. Pwede ba namin malaman ang kwento nun? Ano yun, 1984. 19 years old ako. Si Regine, 15. 1984. 15 siya, 19 ako. Nag-champion ako sa ang bagong kampiyon 1984. Ako yung kauna-unang finalist ng 1984. Undefeated ako, walang tumalo sa akin hanggang nag-resign na ako. Pagka-resign ko, na bakante yung championship, yung Corona, walang champion. Sumunod naman, nag-champion si Regine. Siya naman ang naging undefeated. So, pareho kami undefeated. So, lumabot kami ng Grand Finals ng December 1984. At pagdating ng Grand Finals, nag-second ako sa kanya. Bali, first runner-up ako siya ang champion. Pareho kami taga Bulacan. Sa Gabalagta si Chona, si Regine. Tapos, yun na nga, nagbanda na ako. So, 16 na taon ako tumira sa Japan. So, pagbalik ko rito, malaki na yung pangalan ni Regine. Sikat na siya. Ako naman, nakalimutan na ako ng tao ng mga Pilipino dahil sa tagal ko nawala. So, ngayon, nagbalik na lang ako. Ngayon na lang, nung matanda na ako, may edad na uli ako, tsaka na ako bumalik dito. Pero more on, hindi na sa pagiging singer. More on songwriting, naging composer na ako. Hindi ka naman nawala sa music industry, talagang nandun pa rin. Oh, Wala ka sa Pilipinas, nasa Japan ka, pero mundo pa rin ng musika ang iyong musika pa rin. Tapos hanggang ngayon, hindi na ako masyado nagpe-perform, pero musika pa rin. Musika pa rin. Songwriting, musical directing, nagdi-direct ako ng mga pelikula, yung mga musical director ako sa pelikula. Pag nanonood kayo ng movie, yung mga background music, halimbawa yung naghahabol ng kotse, yung mga jajan, yan ang pinagkakaabala ko kasi naging member din ako ng Film Academy. Kila Direk Leo Martinez, kila Res Cortez. Samuel Fan dyan. So, doon ako madalas gumawa ng project. Kila Direk Hero Bautista, yung mga nakakasama ko. So, more on technical sa likod na lang ako. Hindi na ako masyado. Pero nagpe-perform pa rin ako every now and then. Pag nakukumbida ako sa mga events, katulad ng mga debut, birthdays, corporate meetings, corporate events, nakakapag-perform pa rin naman. Kasama ka din sa GMA, sa The Voice Generation. Yes. Bakit ito nga? Ano yan? 2023, 2 years ago lang. Bago wala pa. pa 3 taon. Parang yun yung kauna-unahan ng GMA na ginawa yung The Voice Generation, no? Kasi The Voice Generation, ang pagkakaiba nun, duet, trio, quartet, banda, group, choir, walang solo performance. Iniyaya ko yung aking anak sa binyag na si Chris Angelica. Kailangan magpaiba kayo ng edad. Kailangan 10 years above ang agwat nyo. Siya yung 24, ako yung panahon na 58. So, nasama kami sa grupo ni Chito Miranda yun. Umabot naman kami hanggang semifinals ng The Voice. Yung sumali ka sa Asian Song Asian Festival. Song Festival. Ginanap yun sa Jakarta, sa Indonesia. Wow, grabe. 2019 naman yun. Yun yung panahon ng bago mag-pandemic. Nagkaroon ng pa-audition dito, Indosiar TV. Dito sa Pilipinas. Yung Indosiar TV, yun yung parang ABS-CBN, pinakamalaking TV network sa Jakarta, Indonesia. Nagpa-audition sila sa mga bansa sa Asia. Nagpadala sila ng mga executive nila. So dito ginanap sa Seda Hotel dito sa Quezon City. Maraming nag-audition actually, medyo may mga malalaking pangalan. 4 kaming nakapasa. Na Pilipino. Bawat isang bansa 4 ang papadala. 6 na bansa 'yon. So 24 kami lahat na naglaban-laban doon. At actually ang naglaban doon hindi amateurs kasi bawal ang baguhan. Ang talagang hinahanap nila professional, celebrity, may pangalan. Every night may natatagal na isa. So inabot kami ng ng 8 rounds. Hanggang ako natanggal ako yung kahuli-huli ang Pilipino doon. Sa panahon nagkasakit ako naka-dextrose ako, na hospital ako . Yung na yun, semi-finalist na yun. Semi-finals na yun. Bali, lumabas ako sa hospital, nagulat nga sila, pag pumunta ako sa studio, naka-dextrose ako. Tinanggal lang yung dextrose ko, tapos lumaban pa rin ako. Talagang tinapos ko siya. Doon lang, minalas ang pagdating sa semis, ng top 5, nagkasakit ako. Pero naging star ka doon sa Indonesia. Talagang sumikat ka doon sa Indonesia. Kahit paano nakilala ng mga Indonesia, kahit paano. Hindi ko baga, yun, umabot sa point na, pag napupunta ako sa mga mall, may mga tao na nagpapapicture, nakakilala sa akin, nare-recognize ko. Kasi nga, yung TV station na yun, parang ABS-CBN. Sikat siya. Talagang gabi halos, nasa television ako, kasama ko yung
isa pang Pilipino, si Gino Padilla, si brother Ah. Gino Padilla, at saka si Jet Pangan ng Dadon. Ayun, uwi ka na ng Umuwi Pilipinas. na ako dito, tapos may plano nga bumalik doon kasi gusto ng Indostar TV na gumawa ako ng recording sa Indonesia kasama yung sikat na singer doon, si Miss Iis Guyanto, magduduet kami. Oo. Kaya lang biglang nag-pandemic, nag-COVID ng 2020. Tapos hindi na natuloy. Kasi natapos yun, October. Mabuti, nakauwi ka na rito. October 2019 natapos yun. From September to October 2019. Tapos, babalik sana ako ng March, bigla nga naman nag-COVID. So, hindi na natuloy yun, sayang. Sa Showtime, yung 2014 yun, 2015, yung panahon na Stars on 45. And you can't solve the hurt, I'll be there for you. Finalist din ako ron. Nanalo rin ako doon sa Stars on 45. So, tsaka pinalabas din doon yung buhay ko, yung Charlie Fry story. Sa kanilang Holy Week special. Ang gumanap na ako, si Billy Crawford. Oo, napanood ko nga yun eh. Ako ang tatay nila. Walang korte makakapigil sa akin. Wala ka ng karapatan sa mga anak mo. Actually, sa story ni Charlie, marami kayo matutunan. Una sa lahat, mangyari pagkakama mga pamilya mo, especially mga anak mo. Madlang people, panoorin niyo po ang kwento ni Sir Charlie Fry. Napakahirap. Watch it. Billy Crawford, Charlie Fry. Drama yung buhay. Drama ang buhay na. Ano pa ang mga pwede mong ikwento dito sa Kwenpay na mapupulutan ng aral ng ating mga Kwenpay? Sa mga yung pagiging songwriter, syempre. Tsaka yung paggawa ng mga scores, ng mga musical scoring sa movies. Kasi alam mo, yung pagkanta, may limit yan eh. Kung hanggang ilang edad. Katulad ko, 61, senior na citizen na ako. So, hindi na ako masyadong umaasa na sisikat ako singer, di ba? Kaya yung pagiging songwriter ko, yun ang walang yung pagiging musical director ko, yun ang walang kupas. Walang, Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng iba pang talento bukod sa pag-awit. Although nandito pa rin naman yung boses ko, hindi naman ako iniiwanan. Pasalamat ako. Pero mas lalo ako nagpapasalamat dahil natuto akong gumawa ng kanta. Siguro it runs in our blood kasi ang tatay ko nga, diba? Kaya nga ang sabi tatay ko ko ay sikat na songwriter. So siguro nahawa rin na kuha ko na yung genes niya ng pagsusulat ng kanta. Noong una, nagsimula lang ako sa paggawa-gawa ng tula hanggang nag-iimbento na rin ako ng tono, nagigita-gitara ako, tapos natuto ako Hindi magpiano. mo naman malaya, natututo ka na pala. Natuto na ako magpiano. Tapos ang importante sa lahat, KJ, yung palatanong ka. Kasi yung napupulot mo sa mga songwriters, sa mga nauna sa'yo, maaaring makakapulot ka ng maganda. Pati sa baguhan, pati mas nauna ako, yung mas bata sa akin, nagtatanong pa rin ako. Doon ako natuto sa pagtatanong, pinagsama-sama ko yung mga ideas, hanggang unti-unti nararamdaman ko ba, umaayos nagiging ayos na yung pagsusulat ko, tapos natuto na ako magpiano, natuto mag-gitara, tapos hanggang nauso yung sequencer ng 80s, 90s, di ba? Noong una, parang ayaw ko pang sumabay, sabi ko, mas parang kawawa naman yung musikero. Yung machine na lang ang gumagawa ng mga music. Kasi nauso na yung ano eh. Pero naisip ko din, kung hindi naman ako sasabay dito, mapag-iiwanan naman ako, di ba? Pag-iwanan ka. Oo, Magugulat ka na lang, wala ka na sa... wala na sa... Inaral ko rin siya. Sinubukan ko rin aralin. Hanggang matutunan ko rin. Nakagagawa na ako ng sarili kong musika. Ng -1 ko, sarili kong -1, sarili areglo. Doon ako natuto mag-arrange. Tapos, tuloy-tuloy na yun. Tapos ngayon naman, uso naman ngayon yung AI. Ayun nga. AI. Nabanggit mo yung AI. Ano ang masasabi mo nga pala tungkol sa AI? Kasi ito, AI generation na tayo ngayon. So, ano mai-advise mo dyan tungkol sa AI? Katulad din yan nung mauso yung sequencer. Naapektuhan yung mga musikero, yung mga instrumentalist, yung mga tumutugtog ng mga instrumento, naapektuhan kasi isang tao na lang ang gagawa. Isang tao na lang. Kahit sino pwede nang gumawa. Full orchestra, full orchestration, di ba? So, pero kung hindi ko sinabayan yun, ay, wala akong trabaho, di ba? Mawawalan ako ng hanap buhay. So, sumabay ako ron. Ngayon, ganito rin sa AI. Ang payo ko lang, gamitin natin siya as a tool. As a tool. Tool lang siya, kumbaga. Hindi siya... Huwag kang umasa dun sa... Huwag mo natin iasa sa kanya lahat yung paggawa ng letra natin, paggawa ng musika natin. Kasi ako, ginagawa ko sa AI,
Ang nawalan ng trabaho naman sa AI, kung nung araw sa sequence na nawalan ng trabaho yung mga instrumentalist. Secondary. Ngayon, ang nawalan naman ng trabaho sa Mga arranger. 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 Ang arranger ang nakinabang sa sequencer. Oo. Nawalan ng trabaho yung musikero. Sila naman ngayon. Sila nakinabang sa sequencer, yung arranger. Oo. Ngayon, yung arranger naman, Sila naman sa ang nawalan sagasaan. ng trabaho ngayon. Nako, Kasi, madali na magpa-arrange sa AI. kaya nga eh. Magde-demo lang ako. Ang galing, galing. Magde-demo lang ako ng gitara o magde-demo lang ako ng piano, kakantahan ko, ire-record ko. Tapos ipapagawa ko sa AI ng music. Presto, may sarili At saka akong music. ang galing ng ng Ang pagkakaiba ko lang kasi, ako ang gumagawa ng music ko. Mm. Ako yung gumagawa ng melody ko. Ako gumagawa ng letra ko, hindi yung Mm. AI. Kumbaga, pinapa-areglo ko lang sa parang pinapa-enhance. Enhance mo lang, papaayos mo lang sa AI, Oo. pero sa iyo pa rin ang idea, no? Kasi Lahat. ang laking tipid sa arrangement. Kasi ako, pag nag-arrange ako, yung 8,000, 10,000 pesos isang Oo, kanta. mga di ba? ano na yun. Ang sinisingil ko. Oo, sige. So, ang laking tipid yun. Hindi Laking na ako tipid. magpapagawa sa arranger. Mm. Kasi minsan, sa sobrang daming ginagawa, nagpapa-arrange din ako sa iba. Nagbabayad ako 8,000, 10,000, isang kanta. Mm. Ang laking tipid nun. So, malaking tulong talaga siya. Pero, ang pangit lang doon, bigla na dumami yung tinatawag na composer kunyari. Yung mga legitibong composer talaga, mga nasagasaan eh. Oo, totoo Yeah. naman yun. Sabi ko nga sa'yo, ng 80s, nauso sequencer, na-apektuhan ng musikero. Oo. Arranger na nakinabang. Ngayon naman, ang arranger naman na napilay sa AI. Kumbaga, panapanahon lang. Kaya lang wala tayong magagawa KJ kasi Wala tayong magagawa. ito yan. Nandiyan na yan eh. This is today. Oo. Kumbaga, buhay pa tayo. This Mm. is today. So, alam namang wag nating sabayan. Kailangan sabayan natin para ako wala kasi ako plano magretiro Oo. sa music. Sa pagkanta, pwede magretiro o pero sa pagiging musikero, habang panahon, habang Habang buhay. nabubuhay hanggang Oo. tumihinga. Hanggang kaya ko gumawa ng kanta, gagawa ko na. Nung araw, talaga we have to go to the recording studio. Pupunta ka talaga at magbabayad ka ng per ora. Nung hindi pa digital nung araw, analog pa nun, yung mga real tape. Laking gastos, no? Magastos talaga per ora. Libo rin. Ngayon, lahat na halos ng composer may sariling May home sarili studio. na eh, home Ako, studio na eh. may malita ko Oo. ritong home studio na ginagamit ko pag ako gumagawa Saka ng mga may projects. laptop ka lang, may computer ka lang, di ba? Oo. Makakagawa ka na ng demo mo eh. Mabilis na eh, mabilis Mabilis na. eh. Hindi ka gaya dati, talagang pag musician ka, musikero ka, composer ka, pupunta ka talaga sa studio para mag-record. Sa bagay, yung paggawa ko naman ng Attack KJ, sabay naman yun sa pagiging singer ko nung bata pa ako. Ano pa lang ako kung di ako nagkakamali, 13 years old pa lang yata ako nung nakagawa ko ng unang kanta eh. Kasi yung mother ko, singer din. Oo. Mother and father ko, both singers eh. Galing siya sa Japan. Umuwi siya rito, meron siyang kinakantang Japanese song na nagustuhan ko yung melody. Oo. Ang ginawa ko, tinagalog ko lang siya, Tinagalog parang mo. parody lang. Tinagalog ko yung pero same melody pa rin, Japanese pa rin. Narinig ngayon ni Tito Mar Lopez ng The Victory The Sullivan. Big Three. Sabi niya, maganda yan Sabi ko, ginaya ko lang po yan sa Japanese. Nung araw, hindi pa naman mahigpit. Nagulat na ako one time, kinopya niya eh. Tapos, after a year siguro, mga isang taon, mga 14 na ako, ginigising ko yung mother ko. Di ba yun yung Japanese song ko na ginawa ng Tagalog? Tumutugtog na sa radyo. Kinakanta na ng isang singer na babae na may pangalan din ng 8. No? Sino ang nag-ano nun? Si Tito Mara. Ay, paano yun? Kaya nga ang ginawa ng mother ko, kinausap si Tito Mara. Ba't may pinakailaman? Kanta ni Charlie. Nga pala. Tama-tama. Birthday ko nun. Bili ako ng cake ni Tito Mar, cake tsaka sapatos. Parang yun na yung kabayaran. Bayad ko. Pag bata pa naman ako. So, doon na nagsimula yung interest ko. Nung marinig ko na yung ginawa kong kanta, although hindi naman ako gumawa ng melody, narinig ko yung letra, ako gumawa, na tinutugtog sa radyo. Wala na siyang binago sa lyrics. Wala siyang binago. Na-inspired naman ako. So, kahit na sa kanya nakapangalan yung kanta, na-inspired naman ako kasi sarap naman pakinggan, di ba? Gawa ko yung kanta. Natuwa naman ako. So, nagtuloy-tuloy na ako sa paggawa. Doon na ako nagsimula. Paano ka maggawa ng kanta ko, Charlie? Yung melody ba o lyrics, paano mo siya sabay ba o hiwalay? Hindi. Minsan una yung melody, minsan una yung lyrics. Depende sa mood ko. Oo. Puhuni ako ng pinipito-pito ako ng melody. Wala naman to, walang letra. Walang letra. So, ire-record Parang ko. nag-humming ka lang. Re-record sa cellphone. Nung araw sa Sito kasit-tip. pito, kasit-tip eh. Dati. Minsan naman, nauna naman ang letra ko. Kasi lyricist talaga ako. I am more of a lyricist than a music arrangement. So, madalas siguro sa kung mga 200 songs nakagawa na ako, no?
siguro kung lagpas kalahati doon, o mga 150 siguro doon, mga nauna letra. Pero pa yung mga pagawa sa akin na iba, Yung mga na may melody na, ah, collaboration, mga collaboration. collaboration. May tono na, Mm. napasa sa akin yung tono, walang letra, lalagyan ko ng letra naman yan. Ano yung mga nasulat mo kanta na pwede natin i-share sa Queen Pie na? Ang pinaka nag-viral ng gusto sa akin dito sa YouTube nung panahon ng pandemic, kaya lang ano yun parody lang Parody. yun, parodies. Naka 37 parodies songs ako sa loob ng 6 months. Dami 37 parodies. So, kasi Nung pandemic yun. anong pinakasumikat doon, yung million ang views nun, million talaga eh. yung yung kukulong, yung tungkol sa Parmali, yung mga anomalya ba sa Sa gobyerno. politika. Yun ang pinakasumikat sa akin. Pero may mga gawa akong Tagalog na originals na pinapakanta ko rin sa ibang singers katulad ng panahon ni luma na kasi ako. 1993 yung kinanta ni Juno Rivera, yung Naghihintay Sa'yo. Ano yun yung album ni Juno, 10 songs yun, 6 songs doon sa akin. Dami. Yung 4 na songs, Sa isang album. kinuha ko sa ibang songwriter. Bali, 6 songs out of 10 songs nung album ni Juno. Sa Alpha Records, yung Alpha Music Corporation. Kay Mr. Buddy De Vera. Yun yung medyo ko nakilala yung kanta na yun. Tsaka yung mismong solo single ko na nominate sa Awit Awards ng araw, no 1990s din yung kanta ko na parang ayaw ko na. Kaya't parang ayaw na nahihirapan ka sinta. Pagod ng puso ko umang sa pag-ibig mo. I'll never fall in love again. I'd close my heart and just refrain from loving someone else, only to be hurt again. Parang ayaw ko na. Naging nominee yun sa Aliw Awards, di pala Awit Awards. Aliw Ito ba Awards. yung picture na yan? Yung Yun. Ano yun, yung parang ayaw ko na, naging siya, nominee siya sa Best Country Music. Mas nagkapangalan kasi yung kanta na yun, mas nakilala yun sa probinsya. Nakarating ako hanggang Quezon Province, Bicol, Region. Doon, sumikat yung kanta ko, pero hindi sa Metro Manila. Kaya nga nung Awit Awards, Best Country Music nominee siya. Kumbaga, pang jukebox talaga. pang jukebox. Kasi uso pa yung jukebox Kalaban ko talaga. sila, Imelda Papin. Meron akong bago. Mm. May isang bagong grupo ngayon, parang Bini. Under sila ng Water Plus Productions. Oo, yun. I-promote mo. Sila Ma'am Marinette Gamboa, Mayor Mayore ng Dingras no, sa Ilocos. Sila Direk Efren Reyes Jr., sila Direk Mel Feliciano ng Showtime dati, at si Ma'am May. Sila yung may Sila may hawak ng talent. hawak ng talent. 6 na babae ito, mga bata. No? Magaganda, I-promote natin. marunong kumanta. Ang tawag sa kanila is Bodies The Bodies. Next Gen. The Bodies Next The Gen. Bodies Next Kasi Gen. sila yung new version ng Yung- Diyan may kiliti ako, Diyan. Nagawa ni Paring Boy Christopher. Ni-revive nila yung kanta na yun. Tapos, nagpagawa rin sa akin ng kanta. Nagpasa rin ako. Nagustuhan din naman. Yung kanta ko ngayon bago, yung Paasa. Lagi na lang akong bitin. Bago to ngayon. Bagong-bago to. Puro ka na Itong lang taon na to paasa. nilabas. Lalabas ngayon 2026. Baka itong April. This month. Okay. Lalabas siya. Abangan So, natin yan. Abangan natin The yan. Bodies Next Gen. May mga mahilig yung magpaasa, di ba? Naging audition master ka sa Sa GMA. The Clash. The Clash. The Clash. Oo. Ako yung umiikot sa mga malls. Hanggang Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Paano diskarte mo dyan para may idea din yung mga mag-audition? Pwede mo silang bigyan ng tip. Bigyan mo sila ng tip kung ano. Basta be prepared. Pagka nag-audition ka, maging handa ka. Huwag kang sasala ng alanganin ka. Siguro di mong condition ang boses mo, nakapagpahinga ka mabuti, nakatulog ka ng tama, at naka-prepare ka maayos na presentable ka. And then, you have the voice. Kailangan, huwag kang maniwala sa nanay mo lang. Oo. Kasi lahat ng sasabihin ng nanay mo Gusto niya. sabi niya, Maganda. ang galing mo. Pero hindi naman. Di ba? Kasi nanay ko magulang Actually, minsan nga, sabi ng mga taga-GMA sa akin, pag nagpapa-audition ako sa mga malls, sa Mindanao, kasama ko sila. So Charlie, bakit 5 lang ang pinili mo, may 100 yung pinakanta mo?
pinapila natin. Oo. 5 lang ang pinili mo. Sabi ko, kasi pagdating sa Maynila, i-reject din naman yan. Mapapagod Oo. lang, sayang Sayang pamasahe, gastos. sayang gastos. Pagdating sa Maynila, hindi na nakukunin yan. Kukunin din na mas mataas pa sa akin. Kasi Oo. ako yung first screening. Mm. So ako yung una sa sala. Pati hindi marunong, ako makikinig. Oo. Ang magaling, ako rin makikinig. Ako pipili unang-una eh. Tapos pag napili ko na, may second layer pa yan ng Tapos pamimili, yung mga matataas ang rango sa network, mm. sa TV network. Yung mga executive sila Oo. pipili ng mga hanggang 4 rounds yata yan. Hanggang may matitira ng pinakadulo. Pero lahat yun dumaan sa akin. Oo, sa'yo muna. Minsan nga, yung parang tinulak lang eh. At sabi ko sa staff, malamang natulak ng staff ng Jamie. Malamang tinulak ng barkada to. Papa kumakanta. Sabi ko, sino nagpasali sa'yo? Tinulak ko nila ako. Tama nga ako, di ba? Pero alam mo ba ako, KJ, pag nagpapa-audition ako, sabi sa akin mga taga-Jamie, para hindi po tayo gabihin, Sir Charlie, direct. Pag, umpisa pala, pagka alam nyo ng tagalin niyo na, patigilin na, ay hindi, wag. Pangit yun. Oo. May puso akong audition master eh. Yung bata, Nagpagod, nagpuyat. bumili ng damit, nag-makeup, Namasahe. namasahe, pumila. Tapos hindi mo papaabutin man lang ng chorus. Oo, tapos Kakaumpisa pa lang, i-stop mo kaagad. kawawa rin naman, di ba? Kaya mo na umabot ng chorus. Kunyari, nagsusulat ako, pero hindi naman ako susulat. Nagda-drawing lang. Nagda-drawing ako ng bahay. Okay, pagtapos na yung chorus. Okay, next. Thank you. Salamat po. At least pinakanta mo siya. Malay mo yung tatay pala na, siga pala sa lugar na yun. Abangan ako sa labas ng SM. Hindi mo wala pinaabot sa chorus. Kawawa naman ako. Pero sa mga nag-audition, siguro din yung handa kayo. Para hindi kayo masayang ang pagod nyo. Yun yun ang payo ni Kuya Charlie. Nabubay ang tekla. Nabubay ang tekla. Ikaw pala yung nasa likod ng... Nung umpisa. 2 taon din ako ron. Nung umpisa. Pero matagal din Kaso na-opera ako kaya natigil ako. Kinakanta ng Bubay yung Tikla, ikaw yung gumagawa ng arrangement ng -1. Tapos sila na yung magkakanta pero sa'yo muna dadaan yun. Pero hindi ko naman composition. Remix mo lang. Nabalitaan ko na nagkaroon ka ng sakit. O anong nangyari sa'yo? Kasi palibasa, hindi ako nagpapa-check up yung regular check up. So, tiwala ako sa sarili ko. Kasi malakas ka naman. Malakas ako talaga So, hindi naman nagkakasakit. So, feeling ko good. Isang araw, ginulat na lang ako, binigla na lang ako. Bigla ako nahilo, umikot ang paningin ko, humiga ako sa sofa. Dito sa bahay nyo? Sa bahay. Tapos maghapon ako nakikita, di ako makatayo, umiikot ang paningin ko, di ako makadilat. Pag dumilat ako, umiikot pa rin. Tapos, pag pinilit kong tumayo, bigla lang ako sumuka. Nag-blow ako. Talaga, marami akong nilabas na pagkain. Tapos, nang labot na ako, sinugot na ako sa ospital. Yung pala, tumaas na sugar ko. Hindi naman ako diabetic So, umabot siya ng almost 400, 399. Grabe Taas. Taas So, kaya pala, naduling ako. As in, naduling kang duling. As in, duling ang paningin ko, pero duling din talaga yung mata mo. Kahit sino tumingin, nakaduling. Sabi ng mga anak ko, Daddy, duling ka. Buti na recover mo. 3 weeks. 3 weeks ako naggamot. Anong buwan ka anong buwan? January 29 nangyari. Itong taon lang. Itong taon lang. 2026. Ano yun? Stroke ba yun? Or na-stroke na nga pala ako. Hindi ko alam. Na-stroke. Tapos sumaas yung BP ko. So, 5 araw ako sa ospital. Dito sa Bulacan? Sa Bulacan. Hindi ako nakauwi. 5 days. Paglabas ko ng ospital, duling pa rin ako. So, nagreklamo ako sa doktor, bakit duling pa rin ako? Pinapalabas mo na ako ng ospital. Hindi po maagad maalis yan. So, mga 1 buwan po yan, magagamot kayo. Nagagamot ako. So, hanggang ngayon, nagagamot ako for 3 months yung medication ko. After 3 weeks, nawala na yung pagkaduling ko. Tapos bumaba na uli yung sugar ko, bumaba na uli yung BP ko. So, awa ng Diyos, binigyan ako ng second chance. Ito ko ngayon at under recovery pa rin. Sino ang mga tumulong sa iyo? Meron ka bang pwedeng pasalamatan sa unang-una si Yorme Isko Moreno. Yorme, thank you very much sa suporta. Hindi mo ako pinababayaan after so many years ng friendship natin dalawa. Kaibigan ko si Yorme personal. Isa sa unang tumulong sa akin nung magkasakit ako. Pangalawa yung PhilSCAP. Filipino Society of Composers, na member kami pareho ni KJ. Kahit pa paano tumulong sila ng medical assistance sa akin. At yung mga kaibigan ko, kaklase ko, mga
high school classmates ko, mga kamag-anak ko, maraming salamat po sa inyo lahat. Kahit pa paano, kung ako lang mag-isa, hindi naman ako mayaman na tao, maaaring hindi ko mairaos. Mayaman sa kaibigan, Doon ako mayaman sa talento. mayaman ako sa kaibigan, so nairaos ko naman yung awa ng Diyos. Kay Charlie, nabanggit mo kanina yung Phil's Cup, na natulungan ka ng Phil's Cup. So, balita ko, tumakbo kang board of trustee ng Phil's Cup. So, ano nga pala yung ibig sabihin ng Phil's Cup? Para sa kaalaman ng iba, anong masasabi mo sa Phil's Cup? Meron ka bang mga ipapayo tungkol sa mga composer na gusto maging member ng Phil's Cup? Hindi muna tayo sa Phil's Cup, Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Samahan po yan ng mga kompositor, ng mga awit. Yan yung ibig sabihin ng Phil's Cup. Member po kami dalawa dyan ni KJ at yung marami pang composers. Actually, sa ngayon, bilang namin nasa 1,800. Mahigit na po kami ng Ang member. dami na, no? Oo. Ang dami na. Ang dami na po namin. Kaya wala pang 1,000 yung dati. Mga songwriters. Siyempre, dumalagaan po tayo. So, kami po ay nagpoprotekta ng mga karapatan at mga copyrights. Lahat ng awit namin, pag yun yung ginagamit, kahit paano, kailangan nyo magbayad sa amin. Parang ano lang, simple lang. Alang naman, halimbawa, yung tricycle mo, bigla na lang ginamit ng kapitbahay na walang paalam. Pwede ba yun, di ba? Ganon din lang kanta. Kailangan mo paalam dun sa may-ari. May bayad mo yun. gamitin. May bayad din. Lalo na pagka pinagkakakitaan mo. At ngayon, may election nga, di ba? Eleksyon, Actually, hindi ka naman po sa Phil's Cup, sa Board of Trustees, hindi ka naman po pwedeng gusto kong tumakbo. I-declare mo yung sarili mo para sa election, di ba? Kailangan ma-nominate ka. For the second time around, nung una, natalo rin ako eh. Pangalawang takbo mo na to ngayon. Na-nominate na naman ako. Ako naman, katwiran ko kasi, may nagtitiwala sa aking mga membro, kaya dino-nominate nila ako. Tinanggap ulit. Total, kaya naman ng katawan natin. Not unless na talagang sakitin na tayo. At saka deserve naman ni Kuya Charlie na maging isang board of trustee ng Phil's Cup. Kasi Salamat. marami na siyang napatunayan. Baka makatulong tayo. Makatulong, at marami yung idea na alam kong ikakalago ng... Sa mga gusto mag-membro ng Phil's Cup, kailangan lang po dyan meron ka ng kantang na-release commercially or sa online, sa Spotify, sa iTunes, o sa mga major na-publish na sa record labels. record label. Pwede ka na po magpa-membro. So sa mga member, Punta lang kayo sa office ng Phil's Cup. sa mga member ng Phil's Cup, si Kuya Charlie, mga mananawagan. Beke naman. Ibuto Nakampan niyang bigla. pwede naman Kasi ibuto niyo si Kuya Charlie na... Salamat po. Sana mapagbigyan tayo. At ako rin pala. Sana mabigyan tayo ng pagkakataon. Ano ang maipapayo mo sa mga kakwinpay natin na musikero, na member ng Phil's Cup? Anong maipapayo mo sa kanila? Sa pagsusulat, gagayahin ko lang yung sinabi ng idol ko. Si Jim Paredes Ayun, ng Apo Hiking Society. idol natin yan. Isa lang naman sinabi niya na tumatak sa utak ko Ang paggawa ng kanta ay parang pagtawid sa EDSA. Tawid ka lang ng tawid, masasagasaan ka din. Kaya malalim pero... gawa ka lang ng gawa ng kanta, makakachamba ka rin ng hit song. Yun. Parang yun ang ibig sabihin. So sa mga naman, aspiring singers. Wag lang kayong titigil. Tsaka siyempre, practice makes perfect. Mag-ensayo lang na mag-ensayo. Wag mahiya magtanong. kung may ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Ganun pa rin, paggawa rin ng kanta. Pagka may project sa Film Academy, nag-score ng mga movies, tatatapos ko lang ng isang tawag dito, talk show online na ako rin nag-background music doon. Ako rin gumawa ng theme song. Kay Direk Hero Bautista. Kaya si Kuya Charlie, napakarami nitong kaya karapat dapat talaga itong maging presidente ng Phil's Cup. Sobra naman. Malay mo, di ba? Member na lang. Pwede na. Hindi natin masasabi. May awa Diyos. Pag nanalo ka sa board of trustee, di ba? Ay maging presidente ka namin. Presidente. Welcome Phil's Cup. Hello Phil's Cup. Mapunta naman tayo dun sa kwento ng airport mo. Doon tayo kasi di ba, hindi magiging Charlie Santos, Charlie Prieto kung wala yung Haring Solomon. Maliit pa ako. Pag walang ginagawa yun, ilalagay ako sa ibabaw ng lamesa ng dinner, ng
ng dining. Diyan ka sa taas ng dining Ilan taong table. gano'n? Nung, Mga 5 taon, 4 na taon. Kukunin yung gitara. Kanta. ah, Kanta. Kaya makapal ang mukha ako. Kung pinanganak ako para doon. oo. Tapos yung nanay ko, ganun din. Singer din. Oo. So araw-araw, imbis na magsigawan sila, nagkakanta na lang sila. Imbis na mag-away Yung sila. away nila, kantahan na lang. Yung nanay mo, paano sila nagkakilala ng airpot? Ang mother ko, may lahing Australian. Hindi Pilipino, kaya nga fry. F-R-Y. Hindi ka pala talagang Pilipinong... Hindi ako puro. Hindi ako puro. Lahi ka May lahi ng ako Australiano. Australian. Kaya pala, tignan mo, Tisoy. Pero dito ako lumaki. Oo. Dito ako pinanganak. Dito ako lumaki. Ang mother niya, yung lola ko, Pilipina. Yung father niya, yung lolo ko, yun ang Australia. Charles din yun. Charles Fry. Kaya yun, doon nakuha yung pangalan ko, Charles. Ang apelido talaga namin, hindi naman Sullivan. Oo. Santos. Santos. Santos talaga si Airpat, si Boy Sullivan. Pedro Santos, ang pangalan. Pedro Bantot na. Luman-luma, no? Yung mga Santos, talagang tubong malulos. Bulacan. Hagunoy, Bulacan. Hagunoy, Bulacan. Pero di na ako nakatira sa Malolos ngayon. Si airpot mo, sa Hagunoy din talaga. Hagunoy talaga, tubong Hagunoy. Si Airpat. Doon talaga siya. Mga Bulacano kasi kami. Mga lahi kami ng musicians talaga. From lolo, uncle, auntie ko, mga pinsan ko. Alam nila yung kantang ano eh, yung Oo. sikat na si Haring Solomon. Si Haring Solomon may alagang pagong, may biyak sa likod. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pulis sa may... Sikat nga sa TikTok yun eh. Ang dami pinasikat niyan eh. Pwede ba namin malaman ang kwento ng iyong tatay? Kasi sa mga hindi na nakaabot kay Haring Solomon. Tito Mar Lopez, ang talagang nakadiscover din sa tatay ko. Kasi ang tatay ko sa probinsya, sumasali sa mga Dito sa Bulacan. sa singing contest. Nagustuhan ni Tito Mar. Sabi ni Tito Mar, maganda boss. Magkamag-anak rin pala sila. Oo. So, tapos yung ginawa na nila yung kantang Haring Solomon. Tatlo sila noon. Tatlo. Nung nagkaroon ng konting personal problems yung Big Three Sullivans, kailangan nila mag-iwahiwalay. Nung malaman ng Vicor Music Corporation, ni Vic Del Rosario, tsaka ni Orly Lacan, Nahiwa-hiwalay na sila. Kinontak nila si Papa na kung pwede Mag-solo. mag-solo sa Vicor Music. Nung ginawa niyang solo yung Solo Haring Haring Solomon, Solomon. Doon sumikat. Doon sumikat ng gusto. Oo. Actually, gawa din nila Tito Mar, kasama si Tito Mar sa mga may-ari ng kanta. Nung kinanta lang ni Papa na solo, doon sumigat ng gusto. Sumikat. Para naman sila magkakapatid, wala namang kaso sa kanila. Okay lang. Ganyan nangyari. Kasi yung Vicor, kaya Vicor yan, Vic Orly. Vic and Orly. Kaya Si naging Vic Del Vicor. Rosario, nung maghiwalay sila ni Orly, nawala na yung Vicor, si Vic tinayo yung Viva. Si Orly tinayo yung Octo Arts. Naghiwalay sila. Kaya naging Viva Films, Viva Records, saka Octo Arts Records. Pero nung Vicor pa sila, si Papa, number 1 talent nila si Papa. Ano yung mga napasikat ni Papa mo dun sa Vicor? Marami, ang dami. Diyos ko, 3 album yun. Bawat album nun is 12 songs. Kung 3 album, 36 songs yun. Ang dami napasikat ni Papa na kanta ron. Yung Kikay, Ibigay Mo Na, di ba, yung Sasin, yung Haring Solomon, yung Mangusting, Hatching na Hatching, yung Tilapia, yung Itlog at Manok. Puro talagang naughty, no? Puro naughty na kanta. Naughty songs. Nung bata pa ako, yung tatay ko kasi mahilig talaga sa mga ganyang kanta. So, di ko pa naman kilala si airpot mo kasi bata pa ako. Nakita mo na lang bigla sa Naririnig ko, Pilscap, nakikita ko yung sa cassette tape sa nung The Big Three. Pareho kayo Balbasarado. Tapos hindi ko akalain na pagdating ng araw pala magiging kaibigan mo, makakasalamuha ko, nakasabay ko pa sa mga event. Hindi ako makapaniwala kasi dati pinapakinggan ko lang siya sa cassette tape. Actually, yung mga bata nga ngayon alam yung kante pero hindi kilala yung tatay ko. Hindi kilala. Imagine, 1972, nung nirecord niya yung Haring Solomon. Oo, grabe. 7 years old pa lang ako. Hindi pa ako pinapanganak niya. 61 na ako ngayon. So, that was 54 years ago. Grabe, no? Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin yung kanta niya, yung kanta. 54 years na Sa TikTok, di ba? Napakarami sa Tayo TikTok. mga composers, yan ang pangarap natin. Walang kamatayan yung pag sumikat Magkaroon talaga tayo yung ng kanta kanta. na walang kamatayan ng classic. Kasi may tuturing mo ng classic, Classic talaga. talaga. Sabi nga ni Joey De Leon yan ang tunay na henyo. Sabi niya, si Boy Sullivan. Magkakilala sila idol ni
idol ni Joey si Boy Sullivan. Kasi nga, doon siya natuto mga kalokohan ni mga Joey. kalokohan na kanta at saka na joke. Kaya pag pupunta si Papa ng Boy pa, pag dumadalo si Tulagayan, lagi nandun yan sa kwarto ni Joey, yung pinapapunta yan doon sa kwarto diretso. Hindi na dumadaan yan sa audience, doon sa balikod na yan, dumadaan diretso sa kwarto ni Joey, doon sa tumatambay. Kaibigan na si Joey doon. Sabi nga ni Joey, ito ang talagang henyo, hindi ako. Kasi mahirap gumawa ng kantang ganun. Mahirap. Kung tawagin yun double sense, Oo. double sentido yun bastos, pero hindi bastos. Hindi bastos. Yung, Yung makikinig ang magiging bastos. yung paano mo i-interpret yung kanta niya. Mahirap gawin yun, sabi ni Joey. Mahirap yun. Madaling gumawa ng love songs eh. Lumalabas sila sa mga pelikula, di ba? Napanood ko yung kay... The Best in the West. The Best in the West, yung kay Dolphy at saka kay Babalu. Dito Saka lapit. Lito Lapid, yung nangharana sila. Kaya, Meron na video na. nakakatuwa. Sabi ko, tino mo, boy na boy pa yung tatlo. Taring king king king. Taring king king. Taring king king king. Nung namaalam na si Papa noong 2020. After pandemic, Hindi pandemic days. pandemic Pero pa hindi lang. siya na-COVID. Hindi siya na Oo. Parang nalungkot na si Tito Mar. 2021, sumunod na rin. Kasi siya na lang mag-isa. Nagkasakit na rin siya, no? Bigla na lang siya nagkasakit din. Nabalitaan ko nga rin yun. Isipin mo, si Tito Mar ang nagtayo ng Big Three Sullivans. Ang dami naging member ng Big Three Sullivans. Marami, hindi lang tatlo sila. Papalit-palit. Papalit-palit. Siguro kung mga 10, mayroon naging member yan. Patay na lahat. Si Tito Mar na lang kung sino Sino nagtayo. nagtayo? Yung Siya buhay. lang yung no? natitira. Siya ang huling-huling namatay. Kaya nung mamatay, dalawa na lang sila ni Papa ng 2020. Dalawa na lang sila. Namatay si Papa. Nalungkot siguro. Oo. Nalungkot siguro si Tito Mar. Kaya parang sumunod na agad siya. Alam niyo si Haring Solomon, napakabait na tao. Kasi Grabe. isipin mo ako nga, ako makakapagpatunay yan eh. Sino ba naman ako? Wala naman ako kung ba. Pero siya yung mismo lumapit sa akin. Nakulat nga ako, ba't kilala ako eh. Mapalabati talaga yun. Nung nagkita kita, sabi niya. Tapos yun pala, inad niya na ako sa Facebook. Tapos hindi ko alam na siya si Haring Solomon. Tapos nung nagkakwento-kwento na doon sa table, siya pala yun. Sabi di, umana ko, nagpa-picture ako. Sabi ko, ay, kaya po pala yun. Lalo na kumanta na. Oo, kumanta na, sabi ko. Sigawan lahat. Saka ang bait talaga kasi minsan madalas kayo magkita-kita, lalo kila Tito Dong, sa nung birthday ni Ferdy Gardon. Pumunta yan nung birthday ni Ferdy. Nandun din kami. So, kumanta nga siya ng nagigitara. Kalakasan niya pa talaga yun, di ba? Naninilip ng palaka. Palakang may ulo. Ngipin ay nakalubog. Dahil din ang tunay. Hindi naman sunod. Ako'y mayroong maraming sa hindi ako nire-regalo ng cake ng darling. Balahi ko ay tulong. Mahaba ang butsi. Hindi kang binibigay sa akin. Ito'y tumama. Ay sa ating gabi. Ang bawat maglupa. Nagiging buti. Halina, halina. Tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan. Sino ba ang nauna sa kanila ni Yoyi Villamil? Sir Pat. Mas nauna sila, no? Oo, 70s na si Tito Yoyo eh. Kaibigan din yan. Oo. Actually, family friend din namin yung mga Villame. Sila Papa, tsaka sila Tito Mar, ang tumulong kay Tito Yoyo para Okay. makapasa sa recording industry. Kasi nakita nila magaling talaga. Magaling. Kasi si Tito magaling. Yoyo. Grabe naman talagang talino. Sila din rin sa ang tumulong pagdudugtong. doon. Pero nauna talaga sila. Oo. Wala naman kasing nauna sa Big Three na novelty songs. Sila talaga nagsimula ng genre na novelty. Novelty, oo. Kahit nga sa, di ba, pag sinerch mo, wala namang... Mas maluma sa kanila. Oo. Sila pinakaluma. Ano pang mga tatandaan mo sa ni kwento ni Erbad mo? Yung alam ko lang si Papa, lumaki lang kasi ako sa musika. Sa bahay namin talagang laging mayroong artista, laging mayroong mga celebrity Napupunta sa na inyo? pupunta. Tsaka si Papa araw-araw sa TV. Oo. Kaya minsan, umuwi si Papa, pagbaba niya ng kotse, sabi ko sa nanay ko, Mami, nandyan si Papa. Nanonood akong TV. Nanay ko nag-uwas ng pinggan yata o nagluluto. Sabi ko, Mami, si Papa. Ang ibig sabihin, nandito rin si tatay ko. Sabi ng nanay ko, anong channel?
Kasi sanay na sa TV. Araw-araw nasa araw TV. sa TV. Anong Hindi mo channel? alam, nandiyan na pa. Hindi, ito na, dito na. Hindi, kahit yun. Anong channel? Ito na sa pintuan. Ibig sabihin, ganun kasikat siya nung mga Araw-araw araw sa na yun. TV. Kasi meron sila parang Itbulaga nung araw yun. Stop, look, and listen. Lunes hanggang Sabado rin yun. Para Itbulaga rin talaga. Noon time show rin yun. Tanghalian din yun. Sabi, no? Meron din sila nun. Pagka-panahon ng testa, May, April, May, June, Oo. July. Ay, nako, hindi mo nakakagilip si Papa sa bahay. Laging wala. Parang mga santo ang artista. Sa nun. kalsada na Mga nakatira. singer. Sa biyahe na nakatira. Doon na natutulog sa Ah. sasakyan. Lagi ko natatanda, lagi may artista sa loob ng bahay namin. Sila Katsupoy, sila Chiquito, Komedyante, no? sila Tintoy, sino pa ba? Si Yung- Dolphy, yung mga- nakakasama niya. Yung mga kasabayan niya, no? Oo, punta sa bahay namin. Barkadahan talaga, FPJ, Fernando Cordero. Nakasama na niya rin si FPG. Kilala rin siya ni FPJ. Kasi si Papa ko, bago naging sikat na singer, gumaganap din sa pelikula yan, yung parang ginugulpi-gulpi ni FPJ. Naging guns din. Naging gusto niya. Extraordinary. Kontrabida, ginugulpi-gulpi. Kasi mukha rin kontrabida rin. Ano? Ginugulpi-gulpi, balbasarado. So, isang karangalan na makadaop ang palad ko yung isang Haring Solomon. Saka, siyempre, ito yung kanyang Bunga. bunga. Masalamat din ako, napunta rin ako sa industriya, hindi na ako napunta sa ibang bagay. Oo. Kahit maulit-uli ang buhay ko, dito Gusto pa rin mo, ako. Kasi masarap maging musician, di ba? Masarap maging musikero kasi nakakarating ka sa mga lugar na hindi basta mararating na kahit na sino. Kung simpleng empleyado ka lang. Empleyado ka lang, hindi ka makakaiko sa mundo. Di ba? Kung ordinary tao ka lang, hindi ka makakapunta sa mga bahay sa Forbes Park. Oo. Ayun, ilang bahay na sa Forbes Park ang pinuntahan ko para mag-perform lang. Oo. Binabayaran ka pa. Binayaran ka na. Kumikita ka pa. Namasyal ka na, binayaran ka na. Nakakain ka pa na masasarap na pagkain. Special ang ano to eh. Kaya sabi ko, Treatment eh. ito na rin ang artista ka kasi. Siyempre, you're an artist. So, ikaw nagbibigay ng saya sa kanila. Para dyan sa mga naghahanap ng performer, si Kuya Charlie talaga. Yes. Ayan. Pwede pa naman tayo. Pwede Tumatanggap pa rin tayo ng mga events. Okay na tayo. Okay, thank you very much sa KJ. Maraming Salamat Kuya sa Charlie, pagdalaw sa akin At, dito. Masayang-masaya ako at dahil nakadaop ang palad ko ang anak ng haligi ng musika ng Pilipino na talagang nag-ano ng mga kakulitan sa radyo nung araw. Si Boy Sullivan, si Haring Solomon. Yan, si Kuya Charlie. Maraming salamat, Kuya Salamat Charlie. din po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Ayan, ganda oh. Isa sa kayamanan na to. Yeah.